Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, at saka sa lahat nating mga subscriber at sa mga baguhan. Ito na po ang ating pag-usapan ngayon, yung paano tayo mo mag-install ng gapangan para po sa ating ampalaya. So ito po mga ka-farmers, ang gilid ay dahilig po siya ng kunti, no? Para paglagay natin ng pantak doon, matibay siya, no? So ang gagamitin natin din ay tie wire galvanized number 14. Okay, galvanized number 14 kasi hindi siya kalawangin. Yun po ang ating gagamitin. So ang mga poste natin dito mga farmers, binabaon po natin to na hindi bumaba, no, sa 1 metro ang lalim gamit ang earth auger. So ang earth auger na ating ginagamit, ang brand po niya ay Yamada Japan. Mura lang po sa online mga farmers, mabili natin ang earth auger pang butas kasi malaking bagay pag mayroon tayong earth auger pang butas or pang baon natin ng mga poste natin sa ating taniman ng mga ampalaya. Okay, so sa mga baguhan, yun lang may share ko sa inyo. Ang gagawin natin ito mga ka-farmers, no? Ito, yung poste natin, ito ang ating poste. So magadepende sa variety ng ampalaya nating itatanim kasi may mga variety na matagal ang buhay, so maluwang ang ating planting distance. Kaya nagbahagi ako dito sa mga planting distance na ganyan lang at saka sa rotoro na ganyan lang. Kasi magadepende sa variety mga ka-farmers ang paggawa po natin ng balag sa ating ampalaya. Pero para sa kalaman sa lahat, ang variety po ng ating ampalaya nito ay Galaxy Max F1. Pag ganitong variety ang itatanim mo, yung Galaxy Max F1, pwede nyo itong gayahin, wala namang mawawala sa atin. So ang poste natin mga ka-farmers simula din papunta doon ay 3 meters lang. Tapos ang ating hell to hell ay 1 meter. Alam niyo ba kung bakit? Paano natin nasukat na 3 meters mga ka-farmers? Simula sa ating posta papunta diyan kalahating metro. Plus 1 metro papunta doon 1 and half. Plus papunta sa isang puno 2 and half. Plus doon naman. Yun po mga ka-farmers. Okay, nakuha niyo ba? Ito. Simula diyan papunta din kalahating metro. Simula dyan papunta dyan 1 metro. Simula dyan papunta doon 1 metro. 2 and half na. Plus kalahati. Ilan na? 3 meters. So ang poste natin mga ka-farmers 3 meters. Tapos 3 puno. Kasi ito mga ka-farmers, share ko lang. Simula dyan papunta doon ay 1 metro. Tapos may poste sa gitna. Diba? Kuha nyo na. So yan po mga ka-farmers. Tapos may linya tayo po simula dyan. Yung Atlas Flatline lang ating ginagamit. Yung parang sako ba? Atlas Flatline, maraming mabibili sa online sa halagang 220 pesos. May Atlas Flatline ka na. So sukatan nyo, no? Simula dyan papunta dyan, sukatan ninyo ng 3 meters. Simula dyan papunta dyan 3 meters. Ganon din sa kabilang gilid sa sukatan. Tapos ilagay ang linya. Okay, din tapos mga ka-farmers, dahil may linya na tayo yung mga puno ng ampalaya, yun lang ang sundan natin. Kung saan ang pinaka-center, yun po. Kung halimbawa may linya na tayo simula dyan papunta sa isang dulo, kung saan dumaan ang ating Atlas Flatline na ginagawang panglinya, doon mo tutusukan para pagbutas mo ng earth auger ay matuwid. So pag ma-align na mga ka-farmers, so ganyan na tingnan nyo, parang isa na lang, diba? Tapos kung papunta doon, ganyan na. Ganyan lang ang paggawa ng simpleng balag. So ang ginagamit natin din ng mga ka-farmers ay yung kawayan. Ito mga buo. Pwede ito biakin mga ka-farmers. So sa akin buo kasi marami namang kawayan din niyo. Tapos bigay lang sa atin. So yan po mga ka-farmers ang may share ko sa inyo. Lalo na sa ating mga baguhan at balak papasukin yung pagpa-farming ng ampalaya. So ganyan lang mga ka-farmers. Nabanggit ko na kung ano ang ginagamit natin panghukay din earth auger. So yung ganito kalawak na taniman, nasa 750 lang kapuno. Kahit 2 tao isang araw tapos na ang magbaon sa poste kasi napakabilis po mga ka-farmers ang magbutas gamit ang earth auger. Yan yan. Tapos yung lupa na ano sa earth auger natin, ibalik tapos pukpukin parang lalo pang matibay. Hindi pa to na-align mga ka-farmers. Tapos din na tayo maglagay ng banting, then tapos tie wire sa itaas para gapangan. Katulad nito mga farmers. Ito papalitan natin to din itanim ng ampalaya ng kamatis. Ito mga ka-farmers, may tie wire, may paltak sa gilid. Kita nyo, may tie wire, may paltak sa gilid, kita nyo, yun, paltak yan. Ito may paltak tayo, diyan natin tinatali sa paltak, yun ang ating paltak mga ka-farmers. Yan.
din tinatali ang ating tie wire parang matibay. So marami ng bagyong dumaan din hindi din bumagsak ang ating tanim. So ito ang ating ampalaya na 17 harvest lang ang ampalaya na palaging lubog sa tubig ulan. So ito ang tanim natin din ay kamatis. Okay. So ito mga farmers, ang sa ilalim na ating install, ito straw. Kahit anong brand ng straw, pwede mga Diamond Softy, Diamond Softy or Softy Twine or Sunshine Straw. So marami mga ka-farmers, kahit basta makapag-install lang kayo ng straw, tapos tie wire sa taas, ilak nyo dyan mga ka-farmers. Kagaya nito, ilak. Iikot lang ng isang bisis sa poste. Ganon din sa simula sa sandulo. Pagdating sa poste, iikot ng isang bisis. Tama na, dahil pagdating doon, iikot naman sa isang poste. Pagdating sa isang poste, ikot na naman. Ganon din sa kabila. Simula doon papunta din pagdating sa poste, ikot. So yun lang ang pag-lock mga ka-farmers. Then pagkatapos mga ka-farmers, malagyan nyo na ng tie wire simula sa isang linya, papunta din sa isang linya, simula din papunta doon sa isang dulo. Okay, may tie wire na naman din So maglagay ka na yung isa sa gitna para doon mo i-install ang Atlas Flat Twine. So sinabi ko na sa inyo kung saan mabili ito. Okay? Sa online marami. Sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Meron ng Atlas Flat Twine. Sa halagang 220, meron ka ng Atlas Twine. Yung 10,000 yard. Okay. Then talian nyo mga ka-farmers ang tie wire. Once na mailagay ang tie wire sa gitna, talian niyo para hindi siya magalaw. Kasi pag halimbawa mag-install ka ng tie wire, pag ganyan, ang tie wire ay parang dumikit papunta doon. So mas maganda may tali para makontrol mo ang tapos magandang tingnan pag matapos mo nang install kasi uniform, tinatalian mo siya. So pag halimbawa mag-install ka dyan, ay ganyan lang kasi nakatali, hindi siya mahugot papunta sa isang gilid. Kasi pag mahugot siya sa pibitang gilid, ay maluwang, tapos ang tapos banda, malapit ang tie wire, tapos malayo. So hindi pantay. Okay, so parang pantay, talian ang gitna. So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo sa umagang ito. So bago tayo magtapos, mega love shout out po sa lahat nating mga viewers, subscriber, sharer, at saka sa mga FW nating mga newbie subscribers sa ating munting YouTube channel. Sana po yung video na ito ay nakakatulong po sa inyo. Okay, so sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, maraming salamat po at sa inyong lahat. Happy watching, God bless at all. So yun lang po ang mai-share at maibahagi ko sa inyo sa umagang ito. Sana po nakakatulong po sa inyo ang ating ginagawang video. Kasi mga ka-farmers, lamang ang may alam pagdating sa usapang pagpa-farming. Okay, babay na po sa inyong lahat mga ka-farmers. Kasi may gagawin pa po ako. Thank you.